Kaka-divorce lang namin sinigawan ako ng biyenan ko. Isang araw lang ang ibinibigay ko sa'yo para umalis. Hindi ako sumagot kahit isang salita. 3 araw ang lumipas na taranta siya nang dumating ang isang estranghero na may hawak na titulo ng lupa at pinalayas ang buong pamilya palabas ng bahay. 7 anyos. 7 taon na ang lumipas mula nang isuot ko ang singsing na ito at mangako sa harap ng altar na sasamahan ko si Eduardo sa hirap at ginhawa. At sa loob ng 7 taon na yon, higit na mas marami ang hirap kaysa sa ginhawa. Pero sa bawat patak ng pawis at luha, hindi ako dumaing. Nanatili akong matatag na haligi. Sa likod niya, tinitiis ang bawat matatalim na salita ng biyenan ko at ang walang katapusang paghingi ng luho ng kapatid niyang sikat. Ngayong gabi, habang abala ako sa pagluluto ng paboritong adobo ni Eduardo, may kakaibang kaba sa aking dibdib. Marahil ay dahil ito sa dokumentong nasa loob ng aking bag. Ang kumpirmasyon ng huling transfer ng pera mula sa aking lihim na trust fund. 50 milyong piso. Iyon ang halagang kailangan para tuluyang hindi mabaon sa utang ang Villanueva Group. Ang perang iyon ang huling pamana sa akin ng aking tunay na ama, isang sikretong itinago ko kay Eduardo dahil gusto kong mahalin niya ako, bilang ako, hindi dahil sa perang maaari kong ibigay. Ngunit dahil sa krisis ng kumpanya, hindi ko na matiis na makitang hirap na hirap ang asawa ko. Pinirmahan ko ang dokumento kanina. Sa madaling salita ako na ang may-ari ng halos lahat ng utang at puhunan ng kumpanya niya, kahit na ang pangalan niya pa rin ang nakabandera sa opisina. Narinig ko ang pagbukas ng pinto, ang pamilyar na tunog ng sapatos ni Eduardo. Agad kong pinunasan ang aking mga kamay sa apron at sinalubong siya ng isang ngiti. Happy ika-7 anniversary, Edong. Masayang bati ko sa kanya. Inaasahan kong yayakapin niya ako ng mahigpit gaya ng dati. Pero tumangulang siya, matamlay ang mga mata at tila pagod na pagod. Happy anniversary, Carmen, tipid niyang sagot. Inilapag niya ang kanyang bag sa sofa at hindi man lang ako tiningnan ng diretso sa mga mata. Nagluto ako ng paborito mo at may maganda akong balita para sa kumpanya. Edong, hindi mo na kailangang mag-alala sa bangko na ayos ko na ang lahat. Bigla siyang humarap sa akin, bakas ang pagkairita sa kanyang mukha. Carmen, please. Kakauwi ko lang. Pwede ba huwag muna nating pag-usapan ng trabaho? Nakaka-stress na sa opisina. Pati ba naman dito sa bahay? Natigilan ako. Napako ang mga paa ko sa sahig. Ang saya na nararamdaman ko ay dahan-dahang napalitan ng pait. Gusto ko lang namang makatulong, Edong. 7 taon na tayong magkasama. Alam mo namang hinding-hindi kita pababayaan. Hindi na siya sumagot. Naglakad siya patungo sa banyo para maligo. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala, yakap ang sarili ko. Doon ko napansin ang kanyang coat na nakasampay sa sandala ng sofa. Isang bagay na hindi ko maintindihan ang nag-udyok sa akin na lapitan niyon. Siguro ay dahil sa kakaibang amoy na humahalimuyak mula sa tela, isang pabangong masyadong matamis, masyadong pambabae, para magmula sa isang business meeting. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinakapa ang mga bulsa ng kanyang coat. Wala akong balak mag-imbestiga, gusto ko lang sana siyang tulungang magligpit. Ngunit may isang pirasong papel akong naramdaman. Isang resibo. Dahan-dahan ko itong binuksan. Mula ito sa isang mamahaling jewelry store sa BGC. Isang diamond necklace na nagkakahalaga ng 250 piso. Ang petsa. Ngayong hapon lang, napahawak ako sa aking dibdib. Ang singsing sa aking daliri, ang tanging alahas na ibinigay niya sa akin ay nagkakahalaga lamang ng ilang libo noong kinasal kami. Dahil sabi niya ay kailangan nating magtipid. At ngayon, habang ang kumpanya ay muntik nang bumagsak, habang ako ay palihim na nagliligtas sa kanyang karera, bumibili siya ng alahas na ganito kamahal at para kanino. Dahil hanggang ngayon, wala akong natatanggap na kahit anong regalo mula sa kanya para sa aming anniversary. Narinig ko ang pagtunog ng kanyang cellphone sa loob ng bag.
Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob, pero kinuha ko yon. Hindi nakalock ang phone niya. Marahil ay dahil masyado siyang kampante na ang martir na asawa niya ay walang alam at walang pakialam. Bumulaga sa akin ang isang thread ng mensahe mula sa isang pangalang Valerie. Thank you for the necklace, love. Sobrang ganda. Can't wait for tonight. Kailan mo ba tatalakan ang asawa mong mukhang katulong para makalipat na kami ni Mommy sa Forbes Park? Sabi mo, any day now, mapapaalis mo na siya. Mabilis na nag-reply ang huling mensahe ni Eduardo na hindi ko pa nababasa kanina. Patience, love. Konting tiis na lang. Hinihintay ko lang na mapirmahan niya ang huling documents para sa kumpanya. Kapag nasa akin na ang pera, itatapon ko na siya sa kalsada kung saan ko siya kinuha. I love you, Valerie. Binitawan ko ang cellphone. Parang gumuho ang buong mundo sa ilalim ng aking mga paa. Ang 50 milyong piso na ipinasok ko sa kumpanya niya ngayong hapon, ang perang pinaghirapan ng aking ama, ay gagamitin lang pala niya para buhayin ang kabit niya at palayasin ako sa bahay na ito. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga pisngi. Ngunit kasabay ng sakit ay ang isang malamig na puot na unti-unting namumuo sa aking puso. Ang Carmen na nakilala nilang mahinhin, ang Carmen na palaging oo sa lahat ng gusto nila, ay biglang naglaho. Tumingin ako sa pinto ng banyo. Narinig ko ang mahinang sipol ni Eduardo habang naliligo, tila walang kamalay-malay na ang babaeng binalak niyang lokohin ay hawak na ang ebidensya ng kanyang kataksilan. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nag-type ng isang mensahe para kay Gabriel, ang dati kong kaklase, na ngayon ay isa ng tinitingalang abogado. Gabriel, ituloy natin ang plano. Huwag mong ipasok ang pera sa main account ni Eduardo. I-hold mo ang lahat ng transfers. Gusto kong makita kung gaano siya katapang kapag wala na siyang kahit isang sentimo. Ibinulsa ko ang resibo, pinunasan ko ang aking luha at humarap sa salamin. Ang Carmen na nakikita ko ay hindi na ang asawang martir. Ang nakikita ko ay isang babaeng handang lumaban. Eksaktong lumabas si Eduardo mula sa banyo, nakatapis lang ng tuwalya at may ngiti sa mga labi na dati-rati ay nagpapatunaw sa puso ko pero ngayon ay nagpapasuka na sa akin. Carmen, bakit hindi ka pa naghahain gutom na ako? Utos niya na tila ba isa lamang akong tauhan sa bahay na ito. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Isang tingin na hindi ko pa naipakita sa kanya sa loob ng 7 taon. Eduardo, mahinahon kong tawag sa kanyang pangalan. Bago tayo kumain, may gusto lang akong itanong. Sino si Valerie? Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Eduardo. Ang kanyang kumpiyansa ay napalitan ng gulat at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pero bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng bahay at pumasok ang biyanan kong, si Doña Rosalinda. Kasunod ang kapatid ni Eduardo, na si Kat, na may dalang mga maleta. Nandito na kami. Masayang sigaw ni Doña Rosalinda. Tumingin siya sa akin ng may panghahamak. Carmen, mag-impake ka na. Sabi ni Eduardo, tapos na ang kontrata mo sa buhay namin. Mula ngayon ang tunay na reyna ng Villanueva Group ang titira dito. Nanatili akong nakatayo, hindi natitinag. Sa aking isipan, isa lang ang sigurado. Hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala, habang ang bawat salita ni Doña Rosalinda ay parang mga palasong tumatama sa aking dibdib. Tumingin ako kay Eduardo. Inasahan kong magsasalita siya na ipagtatanggol niya ang asawang 7 taon niyang kasama sa bawat pagsubok. Pero iniwas niya ang kanyang tingin. Kinuha niya ang robe at isinuot ito nang mabilis, tila ba ang pagtakip sa kanyang katawan ay sapat na para itago ang kanyang kahihiyan. Edong ano ito? Mahina kong tanong bagaman, alam ko na ang sagot. Sabi ng nanay mo, aalis na ako sa sarili nating bahay. Humakbang si Kat, ang nakababata niyang kapatid,
at itinulak ang isa sa mga maletang dala nila sa paanan ko. Halos matumba ako sa gulat. Hindi mo ba narinig si Mami Ate Carmen? O baka kailangan pang itagalog para sa'yo? Tawa ni Kat, ang boses ay puno ng pait. Wala ka ng lugar dito at wag mong sabihing bahay natin. Bahay ito ni Kuya. Ikaw isang hamak na ampun ka lang na sinuwerte dahil pinakasalan ka ng isang Villanueva. Pero ngayon, tapos na ang swerte mo. Kat, tama na yan. Mahinang saway ni Eduardo, pero wala itong talab. Wala siyang autoridad. Bakit Edong, totoo naman? Di ba singhal ni Doña Rosalinda habang nililibot ang tingin sa sala na ako mismo ang nagayos ang mga kurtinang, ako ang pumili, ang bawat gamit na binili ko, gamit ang sarili kong pera para maging komportable sila. Pagod na kami sa panlilimos mo ng atensyon, Carmen. Masyado kang goody two-shoes. Nakakasawa ang mukha mong palaging nagmamartir. Si Valerie siya ang kailangan ng anak ko. Maganda, mayaman at higit sa lahat, may mga koneksyon sa malalaking tao na tunay na makakatulong sa kumpanya. Hindi katulad mo na puro lang pagtitipid at pagluluto ang alam. Naramdaman ko ang panginginig ng aking panga. Mayaman koneksyon, Doña Rosalinda, wala kayong alam. Kung wala ako, matagal nang nakasara ang Villanueva Group. Kung hindi dahil sa akin, kung hindi dahil sa iyo, ano? Putol ni Eduardo sa wakas, ay tumingin na siya sa akin, pero ang mga mata niya ay puno ng puot, hindi ng pag-ibig. Akala mo ba hindi ko alam na palihim kang nagmamanipula, na gusto mong maging utang na loob ko sa iyo ang lahat? Pues Carmen, nakakasakal ka na. Ang akala mong tulong ay isang kadena na gusto mong itali sa leeg ko. Ngayong hapon, pumasok na ang pondo sa kumpanya. Hindi ko na kailangan ang mga mumo mo. Napatawa ako ng mapait. Ang pondo na sinasabi niya ay ang huling 50 milyong piso na galing sa akin. Akala niya ay sapat na yon para maging malaya siya sa akin. Hindi niya alam na ang perang yon ang siyang magiging mitya ng kanyang pagbagsak. Kaya pala bumili ka ng kwintas na nagkakahalaga ng 250,000 para sa kanya. Sabi ko, habang inilalabas ang resibo mula sa bulsa ko at itinapon ito sa mukha niya. Habang ako tinitiis ang mga panlalait ng pamilya mo para lang maisalba ang pangalan niyo. Sandaling natigilan si Eduardo nang makita ang resibo, pero agad din siyang nakabawi. Galing sa kumpanya ang perang iyon at karapatan kong ibigay iyon sa babaeng tunay na nagpapasaya sa akin. Something you failed to do for 7 years, Carmen. Tama na ang daldal. Sigaw ni Doña Rosalinda. Kat, kunin mo ang mga gamit niyan at itapon sa labas. Bago pa ako makakilos, tumakbo si Kat sa itaas sa aming silid. Narinig ko ang kalabog ng mga cabinet na binubuksan. Ilang sandali pa isa-isang nahulog ang mga damit ko mula sa balcony ng second floor papunta sa sala. Ang mga paborito kong gown, ang mga simpleng damit na isinusuot ko kapag nag-aalaga ako sa kanila, lahat ay parang basurang nagkalat sa sahig. Lumayas ka na, Carmen. Sigaw ni Kat habang pababa ng hagdan, bit-bit ang huli kong bag. Huwag mo kaming diringan ng mga luha mo dahil hinding-hindi kami maaawa sa'yo. Hinila ako ni Eduardo sa braso. Ang hawak na dati ay puno ng lambing, ngayon ay puno ng dahas. Bitawan mo ako, Eduardo. Kaya kong maglakad. Sigaw ko, pilit na kumakawala. Mabuti pa nga. Dahil baka mamaya kung ano pa ang magawa ko sa'yo. Banta niya, kinaladkad nila ako patungo sa pintuan. Ang ulan sa labas ay nagsisimula nang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ko. Pero sa bawat hakbang ko palabas ang sakit ay dahan-dahang napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Tandaan niyo ang araw na ito. Sabi ko, habang nakatayo sa may pintuan, basa na ang aking balikat mula sa ambon. Eduardo, Doña Rosalinda, Kat, ibinigay ko sa inyo ang lahat. At dahil walang-wala kayong utang na loob, kukunin ko ring lahat ang ibinigay ko. Magsisimula kayo sa wala, gaya ng kung paano ko kayo nahanap. Hambog! Huling hirit ni Doña Rosalinda,
bago niya malakas na isara ang pinto sa harap ng mukha ko. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa madilim na kalsada. Naiwan akong mag-isa sa ilalim ng malakas na ulan. Ang aking mga gamit ay nagkalat sa basang semento. Ang adobong niluto ko nang may pagmamahal ay malamig na, siguro sa loob habang sila ay nagsasaya sa aking pag-alis. Napaupo ako sa basang kalsada. Ang lamig ng ulan ay tumatagos sa aking balat hanggang sa aking mga buto. Humagulgol ako, hindi dahil gusto ko silang balikan, kundi dahil sa 7 taong sinayang ko para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. 7 taon akong naging martir, 7 taon akong nagbulag-bulagan. Carmen, isang pamilyar na boses ang naririnig ko sa gitna ng ragasan ng ulan. Tumingala ako. Isang itim na mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may hawak na payong. Suot niya ang kanyang mamahaling suit, ang mukha ay puno ng pag-aalala, pero may halong galit nang makita ang kalagayan ko. Si Attorney Gabriel Reyes. Agad niya akong nilapitan at pinayungan. Diyos ko, Carmen, anong ginawa nila sa'yo? Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay namumula sa yak, pero ang aking tinig ay hindi na nangangatog. Pinalayas nila ako, Gabriel. Tinapon nila ako na parang basura pagkatapos nilang makuha ang pera. Hinawakan ni Gabriel ang aking kamay at tinulungan akong tumayo. Sabi ko na nga ba, hindi sila magbabago. Tumingin siya sa malaking mansyon ng mga Villanueva, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Hayaan mo sila ngayong gabi. Hayaan nating isipin nila na nanalo sila. Pinunasan niya ang basa kong mukha gamit ang kanyang panyo. Ang tanong, Carmen, handa ka na bang bawiin ang lahat? Handa ka na bang ipakita sa kanila kung sino talaga ang kinalaban nila? Tumingin ako sa madilim na mansyon sa huling pagkakataon. Ang puot sa puso ko ay parang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong lakas ng ulan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Higit pa sa handa, Gabriel. Sagot ko. Gusto kong makita silang nagmamakaawa. Gusto kong makita silang nawawalan ng lahat gaya ng ginawa nila sa akin ngayon. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong bawat sentimo, bawat patak ng luha ay babayaran nila ng may interes. Inakay ako ni Gabriel patungo sa sasakyan. Mabuti, dahil bukas na bukas din sisimulan na nating higpitan ang buhol sa leeg nila. Sa ngayon magpahinga ka muna. Ang bagong buhay mo ay magsisimula na. Sumakay ako sa kotse at hindi na lumingon pa. Ang Carmen na martir ay nalunod na sa ulan ngayong gabi. At ang Carmen na papalit sa kanya ay walang ititira para sa mga Villanueva. Mikatirik ang sikat ng araw sa mga dambuhalang gusali ng Bonifacio Global City. Ngunit sa loob ng aking bagong silid, ang atmosfera ay kasing lamig ng yelo. Nakatayo ako sa harap ng bintana ng isang penthouse suite, isang property na pagmamay-ari ng CDV Holdings, ang kumpanyang itinayo ng aking yumaong ama para sa akin. Walang nakakaalam sa lugar na ito kahit si Eduardo. Para sa kanya ang tanging buhay ko ay ang 4 na sulok ng kanilang mansyon sa Makati. Maayos ba ang tulog mo, Carmen? Lumingon ako at nakita ko si Gabriel na nakasandal sa hamba ng pinto, may dalang 2 tasa ng kape. Inilapag niya ang isa sa mesa at tiningnan ako ng may paghanga. Hindi ako natulog, Gabriel. Sagot ko habang hinahawakan ng mainit na tasa. Sa bawat pagpikit ng mga mata ko, naririnig ko ang tawa ni Kat at ang boses ni Doña Rosalinda. Nararamdaman ko ang pagtaboy sa akin ni Eduardo. Mas gusto kong gising ako para masiguradong hindi na yun mauulit. Lumapit ako sa malaking salamin sa dulo ng kwarto. Nakita ko ang isang babaeng maputla, may mga bakas ng luha at mahaba ang buhok na palaging nakapusod dahil iyon ang gusto ni Eduardo, maging mukhang disenteng asawa. Kumuha ako ng isang matalas na gunting mula sa drawer. Carmen, anong gagawin mo? Tanong ni Gabriel, bakas ang gulat sa kanyang boses. Hindi ako sumagot. Hinawakan ko ang aking mahabang buhok at sa isang mabilis na galaw,
Narinig ko ang malutong na tunog ng gunting. Slash. Ang mga hibla ng buhok na 7 taon kong iningatan para sa isang lalaking hindi ako pinahalagahan ay nahulog sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ginupit ko ito hanggang sa itaas ng aking balikat. Pagkatapos kumuha ako ng matingkad na pulang lipstick, isang kulay na ipinagbabawal sa akin ni Eduardo dahil masyado raw agresibo. Inilagay ko ito sa aking mga labi. Nang muli akong tumingin sa salamin, hindi ko na nakita ang asawang martir. Ang nakikita ko na ay si Carmen Domingo, ang tunay na tagapagmana. Ngayon, Gabriel, sabi ko habang humaharap sa kanya, ang aking tinig ay kasing talas ng bago kong gupit. Ilatag mo sa akin ang mga barahan natin. Ngumiti si Gabriel at inilabas ang isang makapal na folder. Ito ang mga dokumentong pinirmahan mo kahapon bago kanila palayasin. Ang 50 milyong piso na inakala ni Eduardo na regalo mo para isalba ang kumpanya. Hindi iyon donasyon, Carmen. Ayon sa fine print na inihanda ko, yon ay isang convertible loan. Ibig sabihin, kapag hindi nila nabayaran ang utang na yon sa loob ng 30 araw na alam nating hindi nila magagawa dahil baon sila sa utang ang kumpanya, ay automatikong magiging pagmamay-ari ng CDV Holdings. At ang CDV Holdings, ikaw ang 100% owner nito, Carmen. Sa madaling salita, pinatira mo lang sila sa kumpanya mo para magmukhang hari, pero ikaw ang may-ari ng buong palasyo. Umupo ako sa tapat ng kanyang laptop. At ang bahay sa Forbes Park, nakakolateral din iyon sa utang nila sa bangko na binili na rin ng Dave Holdings nung nakaraang buwan. Carmen, hawak mo sila sa leeg. Hindi lang nila alam dahil masyado silang kampante na wala kang alam sa negosyo. Naramdaman ko ang isang kakaibang sigla sa aking mga ugat. Ito ang kapangyarihang ipinagkait nila sa akin. Simulan natin sa maliliit na bagay, sabi ko, habang tinitingnan ang listahan ng mga corporate credit cards ng Villanueva Group. I-freeze mo ang lahat ng auxiliary cards sa ilalim ng pangalan ni Eduardo at ng pamilya niya. Sabihin mo sa bangko may suspected fraudulent activity. Copy that, Madam President, biro ni Gabriel. Pero seryoso ang kanyang mga mata. Gusto mo na bang ikat pati ang main line ni Eduardo? Huwag muna. Ngiti ko, isang ngiting walang bahid ng awa. Gusto ko muna siyang mapahiya sa harap ng maraming tao. Gusto kong maranasan niya kung paano tanggihan, kung paano mawalan ng muka sa harap ng babaeng ipinalit niya sa akin. Samantala, sa isang high-end boutique sa Greenbelt, masayang namimili si Eduardo kasama si Valerie. Puno ang kanilang mga kamay ng mga branded na paper bags. Love, ang ganda nitong bag na to, bagay na bagay sa suot ko para sa party mamaya. Malambing na sabi ni Valerie habang nakayakap sa braso ni Eduardo. Kahit ano, love, bilhin mo na lahat ng gusto mo. Sabi ko naman sa'yo, wala na ang pabigat sa buhay ko. Ngayon, malaya na tayong gastusin ang pera ng kumpanya. Pagmamayabang ni Eduardo. Lumapit sila sa counter. I'll take this bag, the shoes and that scarf. Utos ni Eduardo sa sales lady. Inilabas niya ang kanyang kulay gintong credit card nang may malapad na ngiti. Kinuha ng sales lady ang card at iniswipe ito. Ilang segundo ang lumipas. I'm sorry, sir. Decline po ang card niyo. Magalang na sabi ng babae. Napakunot ang noo ni Eduardo. Ano impossible? Baka sira lang ang machine niyo. Iswipe mo ulit. Muling iniswipe ng sales lady ang card. Pero pareho pa rin ang resulta. Sir, account frozen po ang nakalagay. Baka po may problema sa bangko nyo. Napatingin ang ibang mga customers sa kanila. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Namula ang mukha ni Eduardo sa hiyang naramdaman. Love, anong nangyayari? Akala ko ba unlimited ang card mo? Reklamo ni Valerie, ang boses ay nagsisimula ng mairita. Wait, tatawagan ko ang bangko. Inis na sabi ni Eduardo. Dinial niya ang numero, ngunit bago pa siya makapagsalita sa customer service, nakatanggap siya ng isang text message
mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ang mensahe at muntik nang mabitawan ang kanyang cellphone. Ang text ay maikli lang. Masarap ba ang pakiramdam ng tinatanggihan? Eduardo, mag-ingat ka sa mga susunod mong bibilhin. Baka pati ang hininga mo may bayad na rin. Lumingon si Eduardo sa paligid kinakabahan, tila may nagmamasid sa kanya sa dilim. Ang mansyon ng mga Villanueva sa Forbes Park ay muling nabuhay sa ingay at liwanag. Ngunit hindi ito ang mainit at mapayapang liwanag na laging sinisiguro ni Carmen noong siya pa ang reyna ng tahanang ito. Ang ingay na naririnig ngayon ay puno ng kayabangan kalasingan at halakhak ng mga taong naniniwalang sila na ang nagmamay-ari ng mundo. Sa gitna ng sala, nakataas ang baso ng mamahaling wine ni Doña Rosalinda. Nakasuot siya ng mga alahas na tila ba gusto niyang patunayan sa lahat na hindi na nila kailangan ang mumo ni Carmen. Isang tagay para sa tunay na swerte ng pamilyang ito. Deklara ni Doña Rosalinda, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa tugtog. Salamat sa iyo, Valerie Hija. Mula nang dumating ka, parang gumaan ang aura ng bahay na ito. Wala na ang amoy kusinang asawa ni Eduardo. Tumawa ng malakas si Kat habang kumukuha ng mamahaling keso sa buffet table na ipinahanda nila. Totoo yan, Mommy. Look at this party. Dati puro tipid ang naririnig natin kay Carmen. Ngayon, we can finally live the life we deserve. Sa Ate Valerie. Si Valerie na nakasuot ng isang fitted na red dress na tila sumisigaw ng karangyaan ay matamis na ngumiti. Ngunit kung titingnan ng maigi ang kanyang mga mata, makikita ang isang mapanuring tingin, isang tingin na tila ba binibilang ang bawat gamit sa loob ng mansyon kung magkano ang katumbas nito sa cash. Tita Kat, maliit na bagay lang ito. Malambing na sabi ni Valerie habang hinahawakan ng kamay ni Doña Rosalinda. Sa totoo lang nag-aalala ako sa inyo. Masyado kayong naging mabait kay Carmen kaya inabuso niya ang kabaitan niyo. But don't worry, I'm here now. Actually, may kaibigan ako sa Singapore na may malaking investment project sa Palawan. Kung ilalagay niyo ang savings niyo doon, tudoblehin nito ang pera niyo sa loob lang ng 3 buwan. Kuminang ang mga mata ni Doña Rosalinda. Talaga, Hija, ay naku, tamang-tama. May itinatago pa akong ilang milyon sa personal account ko. Kaysa naman nakatambay lang sa bangko, mas mabuti pang palaguin natin, di ba? Of course, tita. Para sa kinabukasan niyo rin ito. Sagot ni Valerie habang palihim na humihigpit ang hawak sa kanyang baso. Sa loob-loob niya kailangan na niyang makuha ang pera ng matanda bago pa malaman ng pamilyang ito na ang Villanueva Group ay isa ng lumulubog na barko. Samantala, sa kabilang panig ng mansyon sa loob ng kanyang home office, hindi kasali sa saya si Eduardo. Nakatayo siya sa tapat ng kanyang mesa, ang kurbata ay maluwag na at ang kanyang muka ay puno ng pawis. 3 beses na siyang tinawagan ng kanyang Chief Financial Officer ngayong gabi. Sir, may problema po tayo, sabi ng CFO. Sa kabilang linya ang boses ay puno ng kaba. Ang mga supplier natin sa China nag-pull out na. Sabi nila, wala daw kasiguruhan ang payment term natin dahil na-freeze ang credit line ng Villanueva Group. At yung 50 milyon na inaasahan nating pumasok mula sa trust fund ni Ma'am Carmen, hindi po pumasok. Anong hindi pumasok? Sigaw ni Eduardo, halos itapon ang kanyang baso. Pinirmahan niya ang mga dokumento bago ko siya palayasin. Akin na ang perang iyon. Sir, may legal hold po mula sa CDV Holdings. Sinusuri daw po ang legality ng transfer. Sir, kung hindi tayo makakabayad sa utang natin sa bangko bukas, baka ma-default ang mga loans natin. Padabog na ibinaba ni Eduardo ang telepono. Imposible. Paano nagawa ni Carmen to? Isang simpleng babae lang siya. Wala siyang alam sa mga hold-hold na yan. Napahawak siya sa kanyang ulo. Kailangan niya ng cash. Kailangan niya ng mabilis na paraan para mapatahimik ang mga creditors. Naalala niya ang titulo ng mansyong kinalalagyan nila. Ang mansyong ito ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Kung maisasanla niya ito, magkakaroon siya ng sapat na pondo
para isalba ang kumpanya habang inaayos ang gulo kay Carmen. Dali-dali siyang lumapit sa kanyang vault. Mabilis niyang naitipa ang password. Binuksan niya ang cabinet kung saan nakatago ang mga orihinal na titulo ng kanilang mga properties. Hinalungkat niya ang mga folder hanggang sa mahanap niya ang folder para sa Forbes Park Villa. Ngunit nang buksan niya ang dokumento, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang orihinal na titulo ay naroon ngunit may nakalakip na isang bagong dokumento sa harap nito, isang notice of transfer of ownership at isang deed of absolute sale na pirmado niya mismo. O tila pirmado niya, hindi iyon deed of sale. Iyon ay ang dokumentong pinapirmahan sa kanya ni Carmen noong isang buwan na. Ang sabi ay para sa restructuring ng family assets para sa tax purposes. Dahil sa laki ng tiwala niya na sunod-sunuran sa kanya si Carmen, hindi na niya binasa ang fine print. Ang mansyong kinalalagyan nila ngayon, ang mansyong pinagdadarausan nila ng party ay hindi na sa kanya. Binasa niya ang pangalan ng bagong may-ari, CDV Holdings Incorporated. At sa ilalim nito, may isang sulat kamay na note na naka-paperclip sa titulo. Ang sulat ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang malinis at eleganteng sulat ni Carmen. Eduardo, ang pag-ibig ko ay libre, pero ang pananatili niyo sa bahay ko ay may bayad na. Enjoy the party tonight. Dahil bukas, bibilangin ko na ang bawat hakbang niyo palabas sa pintong ito. Nabitawan ni Eduardo ang folder. Ang musika sa labas ay tila naging isang nakakabinging ugong sa kanyang pandinig. Ang halakhak ng kanyang ina at ang malambing na boses ni Valerie ay naging parang mga tinik na sumusugat sa kanyang pagkatao. Eduardo love, bakit nandito ka pa sa loob? Tawag ni Valerie habang binubuksan ang pinto ng opisina. Halika na sa labas, may fireworks display daw na inihanda si Kat. Tumingin si Eduardo kay Valerie, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang katotohanan na hindi niya inasahan. Ang asawang itinapon niya ay hindi pala isang martir na walang laban. Siya ay isang reyna na matagal nang naghihintay ng tamang oras para bawiin ang kanyang kaharian. Valerie, nanginginig na sabi ni Eduardo. Wala na tayong bahay. Nakatayo ako sa harap ng isang dambuhalang glass wall sa ika-40 palapag ng CDV Tower. Mula rito, ang mga sasakyan sa ibaba ay tila mga langgam na nag-uunahan at ang mga gusali ng Makati ay parang mga laruang kahoy na maaari kong itumba sa isang gentle na tulak lamang. Suot ko ang isang itim na power suit. Ang aking maikling buhok ay maayos na nakastyle at sa aking mga mata ay wala ng bakas ng pamamaga mula sa pag-iyak noong gabing pinalayas ako. Sa tabi ko, nakabukas ang isang malaking monitor na nagpapakita ng live feed mula sa security cameras ng Villanueva Group, isang access na nakalimutang tanggalin ni Eduardo dahil sa kanyang labis na kumpiyansa. Tingnan mo siya, Gabriel, sabi ko habang itinuturo ang screen. Parang isang leon na nakulong sa sarili niyang hawla. Sa screen makikita si Eduardo sa loob ng kanyang opisina. Hindi na siya ang makisig at hambog na lalaking nagtaboy sa akin. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang polo ay may mga mantsa ng pawis at walang tigil ang kanyang paglakad nang pabalik-balik habang nakadikit ang cellphone sa kanyang tainga. 3 bank managers na ang tumanggi sa kanya sa loob lang ng isang oras. Ulat ni Gabriel habang nagtitimpla ng kape. Sinunod ko ang gusto mo. Pinaalam natin sa lahat ng credit committees na ang Villanueva Group ay nahaharap sa isang malaking ownership dispute at ang kanilang main assets ay kasalukuyang nakahold. Sa mundo ng banking ang salitang dispute ay parang ketong. Walang gustong lumapit. Ngumiti ako ng malamig. Mabuti. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam ng mawalan ng sandigan. Yung pakiramdam na kahit anong pakiusap mo, sarado ang lahat ng pinto. Pinanood ko si Eduardo na muling nagdial. Sa pagkakataong ito, alam kong ang tinatawagan niya ay si Mr. Sai, ang matandang banker na itinuturing niyang tito.
Hello, Tito. Tito, si Edong ito. Oho. Oho, kailangan ko lang sana ng bridge loan. Kahit 30 million lang. Ano ho? Pero Tito, 7 taon na tayong magkakilala. Hello, hello. Ibinaba ni Eduardo ang phone at malakas na hinampas ang kanyang mesa. Mula sa monitor, nakita ko ang kanyang balikat na nanginig. Marahil ay nagsisimula na siyang mapagtanto na ang kanyang imperyo ay gawa lamang sa buhangin. Gabriel, nasaan na ang regalo ko para sa kanya? Tanong ko. Kakarating lang sa lobby ng Villanueva Group, Carmen. On time, gaya ng usapan. Sagot ni Gabriel. Inilipat ko ang camera sa lobby ng kumpanya. Isang delivery truck ang huminto sa harap ng main entrance. 2 lalaki ang bumaba, bitbit ang isang malaking lona. Nang buksan nila ito, ang mga empleyado sa lobby ay napaatras at ang ilan ay napahawak sa kanilang bibig. Hindi ito bulaklak para sa anniversary. Hindi rin ito basket ng prutas. Ito ay isang dambuhalang funeral wreath. Isang bulaklak para sa patay. Ang mga puting bulaklak ay napapaligiran ng mga itim na ribon. At sa gitna may isang malaking card na nakasulat sa bold na letra, pakiramay sa naghihingalong pangarap ni Eduardo Villanueva. Ito pa lamang ang simula. Nakita ko sa monitor ang paglabas ni Eduardo. Mula sa elevator kasunod si Valerie na tila balisa na rin. Nang makita ni Eduardo ang bulaklak sa gitna ng kanyang lobby, parang nakakita siya ng multo. Nanigas siya sa kinatatayuan niya habang ang lahat ng kanyang empleyado ay nakatingin sa kanya, nagbubulungan at ang ilan ay palihim na kumukuha ng larawan. Perfect, bulong ko. Gusto kong malaman ng buong mundo na ang pangalang Villanueva ay wala ng halaga. Eksaktong pagkatapos niyon tumunog ang aking personal na cellphone. Isang unregistered number, pero kabisado ko ang boses na nasa kabilang linya. Sinagot ko ang tawag, ngunit hindi ako nagsalita. Hello, Carmen. Ikaw ba yan, babae ka? Ang boses ni Doña Rosalinda ay kasing talim pa rin ng dati, bagaman may halong panginginig na pilit niyang itinataas. Sino ito? Malamig kong tanong. Huwag kang magmaang-maangan. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Yung mga credit card namin, bakit ayaw gumana? At yung kumpanya ni Eduardo, bakit dinudumog ng mga maniningil? Siguradong ikaw ang nagkakalat ng kung ano-anong kwento. Doña Rosalinda, akala ko ba? Tapos na ang kontrata ko sa buhay niyo. Bakit tumatawag pa kayo? Narinig ko ang paghit-hit niya ng hininga. Makinig ka, Carmen. Ayaw ko ng gulo. Alam kong nagtatampo ka dahil pinalayas ka, pero kailangan mong intindihin na business decision lang ang lahat. Ngayon heto ang offer ko sa'yo. Mag-file ka na ng annulment. Huwag ka nang humingi ng kahit ano kay Eduardo at huwag mo nang gambalain ang kumpanya. Tumigil siya sandali. Tila ba may malaking sakripisyo siyang gagawin. Bibigyan kita ng 10,000 peso, cash. Para naman may panggastos ka habang naghahanap ka ng trabaho bilang katulong o kung anuman. Pirmahan mo lang ang mga papel na ipapadala ko at tapos na tayo. Hindi ko napigilan. Isang malakas at nakakakilabot na tawa ang kumawala sa aking mga labi. 10,000 peso. Ang halagang ibinibigay ko sa mga pulubi sa kalsada noong ako pa ang humahawak ng pera nila. Ang halagang mas maliit pa sa presyo ng isang bote ng wine na iniinom ko ngayon. 10,000, Doña Rosalinda. Tanong ko habang pinapahid ang luha sa aking mga mata dahil sa katatawa. Masyado naman yata kayong galante. Huwag kang mapili. Malaking tulong na yan sa mga katulad mo. Singhal niya. Alam niyo po ba? Sabi ko, ang boses ko ay biglang naging seryoso at malamig na ang kumpanyang ipinagmamalaki niyo ay nakatayo na lang na ngayon sa isang manipis na sinulid at ang sinulid na yon ay hawak ko. Anong sinasabi mo? 10,000 itabi niyo na lang po iyan para sa pambili niyo ng noodles kapag kinuha ko na ang bahay na tinitirhan niyo. Dahil bukas, Doña Rosalinda. Hindi na pakiusap ang matatanggap niyo mula sa akin. Isang utos na mula sa korte. Carmen, ano ba?
Pinindot ko ang end call. Humarap ako kay Gabriel na nakatingin sa akin ng may ngiti. Ready na ba ang mga papeles? Para sa foreclosure ng mansyon, tanong ko. Ready na, Carmen, pero may isa pang balita. Sabi ni Gabriel habang tinitingnan ang kanyang tablet. Si Valerie. Nakita siya ng mga tao ko na pumasok sa isang kilalang travel agency sa Makati kaninang umaga. Mukhang naghahanap ng one-way ticket patungong Switzerland. Nanliit ang aking mga mata. Switzerland? Mukhang balak na niyang iwan ang lumulubog na barko, bitbit ang mga huling kayamanan ng mga Villanueva. Hahayaan ba natin siya? Tanong ni Gabriel. Ininom ko ang huling lagok ng aking kape at tumingin muli sa monitor kung saan nakaupo si Eduardo, tila wala ng pag-asa. Hindi bu... Sagot ko. Gusto kong panoorin silang mag-away-away muna. Gusto kong makita kung paano uubusin ng ahas ang kapwa niya ahas. At kapag wala na silang matakbuhan, doon ko sila tuluyang dudurugin. Dati-rati ang mansyong ito, ang pinakapaborito kong lugar sa mundo. Pero ngayon, habang naglalakad ako sa pasilyo, pakiramdam ko ay isa itong haunted house. Wala na ang masarap na amoy ng luto ni Ate Carmen. Ang pumalit ay ang amoy ng alak sigarilyo at ang nakaka-suffocate na pabango ni Valerie. Galing ako sa mall o dapat sana ay mamimili ako. Pero laking hiyang inabot ko nang i-decline ang lahat ng cards ko. Fraudulent activity daw. Napilitan akong mag-commute pa uwi, isang bagay na hindi ko ginawa simula noong maging donya na kami. Pagpasok ko sa bahay, tahimik ang sala. Mukhang wala si Mommy. Pero narinig ko ang boses ni Valerie sa loob ng office ni Kuya Eduardo. Akala ko ay kausap niya si Kuya, pero ang tono ng boses niya ay malayo sa malambing na love na naririnig namin. Oo, Basti. Konting-konti na lang. Sabi ni Valerie. Ang boses niya ay matigas parang yelo. Nakuha ko na ang loob ng matandang ulyani na yon. Napirmahan na niya ang investment papers. Bukas na bukas, ililipat ko na ang natitirang 5 milyon mula sa personal account niya papunta sa account natin sa Zurich. Tumigil ang tibok ng puso ko. Anong Zurich? Anong investment? Sumilip ako sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita ko si Valerie na nakasandal sa mesa ni Kuya, may hawak na baso ng wine at humahalakhak. Sobra silang tanga, Basti. Akala nila ay isasalba ko sila. Hindi nila alam na ang investment na sinasabi ko ay ang tiket natin palabas ng bansang ito bago pa sila tuluyang makulong sa mga utang nila. Si Eduardo, hayaan mo siyang mabulok kasama ang kumpanya niyang wala ng laman. Ang mahalaga, nakuha ko na ang gusto ko. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang babaeng ito, ang babaeng ipinalit ni Kuya kay Ate Carmen, ang babaeng akala namin ay magliligtas sa amin ay isang ahas, isang hamak na magnanakaw. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Buong lakas kong itinulak ang pinto. Ikaw na babae ka, magnanakaw ka. Sigaw ko habang dinuduro si Valerie. Nagulat siya, mabilis niyang ibinaba ang phone, pero agad ding bumalik ang nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Oh, Kat, kanina ka pa ba dyan? Mukhang hindi ka naturuan ng manners ng nanay mo tungkol sa pakikinig sa usapan ng may usapan. Narinig ko lahat. Lolokohin mo si Mommy, iiwan mo si Kuya. Akma ko siyang susugurin, pero napatigil ako nang marinig ko ang yabag ni Kuya Eduardo at ni Mommy sa likuran ko. Anong kaguluhan ito, Katarina? Striktong tanong ni Mommy. Mommy, Kuya, itong babaeng ito niloloko tayo. Turo ko kay Valerie, ang boses ko ay nanginginig sa takot at galit. Narinig ko siyang kausap ang isang lalaki. Nanunungkit siya ng pera mula sa account mo, Mommy. Balak niyang tumakas papuntang Europe. Tumingin si Eduardo kay Valerie. Valerie, ano itong sinasabi ni Kat? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Valerie. Sa isang kisap mata, ang matapang na ahas ay naging isang kaawa-awang biktima. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig. Love. Tita. Hindi ko alam kung bakit imbento ng ganitong kwento si Kat. Hikbi niya ang boses ay parang bata.
Siguro ay dahil hindi ko siya naibili ng designer bag na gusto niya kanina dahil nalimit ang card ko. Kanina pa niya ako pinagdidiskitahan. Sabi niya, mas gusto niya pa rin si Carmen dahil mas madaling utuin sa pera. Sinungaling. Sigaw ko. Mami, maniwala kayo sa akin. Kausap niya si Basti Zurich Swiss account. Sino si Basti Kat? Tanong ni Eduardo, ang boses ay puno ng pagdududa. Valerie has been with me all day. At ang sinasabi mong investment legal yon. Pinakita niya sa akin ang mga papeles. Peke ang mga papeles na yon. Giit ko. Mami, tingnan mo ang account mo. Siguradong bawas na yan. Tumahimik ka, Katarina. Sigaw ni Doña Rosalinda. Masyado ka nang nagiging bayolente mula nang umalis si Carmen. Nagseselos ka lang kay Valerie dahil mas maganda siya at mas matalino sa'yo. At dahil hindi ka na makahingi ng luho mo, kung ano-ano ng imahinasyon ang pumapasok sa utak mo. Mami, hindi ito imahinasyon. Papatayin niya tayo sa gutom. Humakbang si Valerie palapit sa akin. Tila ba gusto akong amuhin, pero nakita ko ang mapanuyang kislap sa kanyang mga mata na tanging ako lang ang nakakakita. Kat, please. Let's just be friends, sabi ni Valerie habang hinahawakan ang balikat ko. Huwag mo akong hawakan. Buong lakas ko siyang itinulak palayo sa akin. Ngunit bago pa man siya tumama sa kahit ano, si Valerie mismo ang nag-adjust ng kanyang bagsak. Maingat siyang bumagsak patungo sa gilid ng matalim na dulo ng coffee table, sadyang idinikit ang kanyang braso hanggang sa ito ay magdugo. At pagkatapos ay humiga sa sahig na tila nawalan ng malay. Valerie, sigaw ni Eduardo. Patakbo siyang lumapit at binuhat ang babae. Kat, anong ginawa mo? Wala, hindi ko siya itinulak ng malakas. Nagdrama lang siya. Sigaw ko pero huli na. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Sa sobrang lakas nito napaupo ako sa sahig. Ang sakit ay hindi lang sa balat kundi sa mismong pagkatao ko. Ang sarili kong kuya. Sinampal ako dahil sa babaeng ito. Mula nang umalis si Carmen, wala ka nang ginawang matino, kundi magreklamo at manggulo. Sigaw ni Eduardo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pati ang babaeng nagmamahal sa akin sasaktan mo. Masyado ka ng spoiled, Kat. Edong, tama na. Hikbi ni Valerie na biglang nagkamalay. Baka sadyang ayaw lang talaga sa akin ng kapatid mo. Siguro, ako na lang ang dapat umalis. No, Valerie. You stay. Sabi ni Doña Rosalinda, ang boses ay puno ng puot habang nakatingin sa akin. Ang dapat umalis ay ang walang utang na loob na batang ito. Tumingala ako kay Mami. Mami, palalayasin niyo ako dahil sa kanya. Ayaw ko ng kaaway sa loob ng bahay na ito. Sabi ni Mami nang walang bakas ng awa. Mag-isip-isip ka muna sa labas, Katarina. Pumunta ka muna sa probinsya o kung saan mo gusto. Pero hindi ka pwedeng manatili rito hanggat hindi ka naghihingi ng tawad kay Valerie. Pero wala akong pera. Na-freeze ang cards ko. Iyak ko. Humingi ka kay Carmen. Di ba paborito mo siya? Asik ni Eduardo habang inaalalayan si Valerie paupo sa sofa. Lumayas ka na, Kat. Bago pa ako makalimot na kapatid kita, wala akong nagawa. Sa gitna ng gabi bitbit ang isang maliit na backpack, lumabas ako ng mansyon. Walang kotse, walang pera, at walang matatakbuhan. Habang naglalakad ako sa labas ng gate, narinig ko ang tawag ng isang cellphone sa loob ng bulsa ko. Hindi akin ito. Dinukot ko yon at laking gulat ko nang makitang cellphone ito ni Valerie. Siguro ay nahulog ito sa bulsa ko o sadyang nailagay ko doon nung nagkakasakitan kami. Eksaktong may nag-text. Isang link ng bank transfer confirmation. Account name Valerie Santos. Amount 5 milyong piso. Status completed. Napahagulgol ako. Totoo ang lahat. Nakuha na niya ang pera ni Mami. At ngayon ako ang lumalabas na masama. Naisip ko si Ate Carmen. Naisip ko kung paano ko siya trinato. Naisip ko kung paano ko siya tinawag na ampon at walang kwenta. Ngayon nararanasan ko ang naranasan niya.
Itinapon na parang basura ng sariling pamilya. Kinuha ko ang sarili kong phone at hinanap ang numero niya. Nanginginig ang mga daliri ko habang tinitipa ang mga salita. Ate Carmen, tulong po. Tama kayo. Mga ahas silang lahat. Patawarin niyo ako. Ngayong umaga ang boardroom ng Villanueva Group ay balot ng tensyon na tila ba bawat hininga ng mga taong narito ay nagkakahalaga ng ginto. Nakaupo si Eduardo sa dulo ng mahabang mesa, suot ang kanyang pinakamahal na suit. Bagaman, pilit niyang itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang kurbata. Hindi maitatago ng kanyang mga mata ang matinding desperasyon. Sa tabi niya ay nakaupo si Doña Rosalinda taas noo at nakasuot ng tila ba isang korona ng kayabangan. Para sa kanya ang araw na ito ang muling pagbangon ng kanilang pamilya. At syempre, hindi mawawala si Valerie. Nakasuot siya ng isang eleganteng cream-colored dress. Ang mga mata ay nakatitig sa kanyang relo. Walang nakakaalam na sa loob ng kanyang mamahaling bag ay naroon na ang kanyang passport at ang one-way ticket patungong Switzerland para sa flight mamayang gabi. Huwag kayong mag-alala, mga Ginoo. Sabi ni Eduardo sa mga board members na mukhang handa na siyang kainin ng buhay dahil sa pagbagsak ng stocks ng kumpanya. Sa loob ng ilang minuto, darating na ang kinatawan ng CDV Holdings. Sila ang mag-i-inject ng sapat na kapital para hindi lang maisalba ang kumpanya, kundi para maging pinakamalaki tayo sa industriya. Siguraduhin mo lang, Eduardo. Madiing sabi ni Mr. Lopez, ang pinakamatandang board member. Dahil kung hindi kami mismo ang magpapakulong sa'yo sa salang estafa dahil sa paglustay ng pondo ng kumpanya. Nandito na ang bagong investor, bakit ba kayo nagmamadali? Singhal ni Doña Rosalinda. Pasalamat kayo at may mga koneksyon ang anak ko. Hindi katulad noong nakaraang asawa niya na puro lang tipid ang alam. Love become bulong ni Valerie kay Eduardo habang hinahawakan ang kamay nito. Once the contract is signed, everything will be fine. I'll handle the rest. Isang mabilis na sulyap ang ipinukol ni Valerie sa pintuan. Ang nasa isip niya, kapag napirmahan na ni Eduardo ang transfer ng huling assets sa investor na ito, at nakuha ko ang commission ko bilang middleman, hinding-hindi na nila ako makikita. Eksaktong 10:00 ng umaga, bumukas ang malaking double doors ng boardroom. Ang tunay na katahimikan ay bumalot sa silid. Ang unang pumasok ay si Attorney Gabriel Reyes, bitbit ang isang itim na briefcase. Good morning, everyone. Bati ni Gabriel sa isang seryoso at makapangyarihang tinig. I am Attorney Gabriel Reyes, the legal counsel for CDV Holdings Incorporated. Attorney Reyes, welcome. Masayang tumayo si Eduardo at inilahad ang kanyang kamay. Nasaan ang inyong chairman handa na kaming pumirma? Hindi tinanggap ni Gabriel ang kamay ni Eduardo. Sa halip lumipat siya sa gilid upang bigyang daan ang taong nasa likuran niya. Ang tunog ng mga takong sa semento ay tila babawat hakbang ay isang pintig ng orasan ng kapahamakan. Isang babae ang pumasok. Nakasuot siya ng isang charcoal gray na suit na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maikli at matapang at ang kanyang mga labi ay kulay dugo. Ang buong silid ay parang nawalan ng oxygen. Napabitaw si Doña Rosalinda sa kanyang perlas na kwintas. Si Eduardo ay napaupo sa kanyang upuan na parang isang taong nakakita ng multo. Si Valerie. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, ang kanyang kumpiyansa ay naglaho na parang bula. Si Carmen. Nauutal na sambit ni Eduardo. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Carmen, lumabas ka rito. Sigaw ni Doña Rosalinda. Ang boses ay puno ng takot. Napilit itinatago ng galit. Huwag mong sirain ang meeting na ito. Guard, na saan ang security? Ako ang security. Doña Rosalinda. Malamig na sagot ni Carmen. Ang boses niya ay malayo sa malumanay na boses na nakasanayan nila sa loob ng 7 taon. Ito ay boses ng isang reyna na handa ng bumawi ng kanyang trono.
Naglakad si Carmen patungo sa dulo ng mesa sa mismong tapat ni Eduardo. Hindi siya kumukurap. Ang kanyang presensya ay nagpaliit sa lahat ng tao sa loob ng silid. Attorney Reyes, pakibasa ang ating agenda para sa umagang ito, utos ni Carmen. Yes, Madam President. Sagot ni Gabriel. Binuksan niya ang folder at nagsimulang magsalita sa harap ng naguguluhang board members. CDV Holdings Incorporated has successfully acquired 51% of the shares of Villanueva Group through the conversion of the loans provided by our chairman. Furthermore, the land where this building stands and the very mansion in Forbes Park have been officially foreclosed and transferred under the name of CDV Holdings due to non-payment of debts. Wait, anong chairman, anong foreclosure? Sigaw ni Eduardo tumatayo at hinahampas ang mesa. Si Valerie ang nag-ayos ng deal na ito. Valerie, anong ibig sabihin nito? Napatingin ang lahat kay Valerie na ngayon ay dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, 2 security guards ng building ang humarang sa kanya. Eduardo. Sabi ni Carmen ang kanyang ngitom. Kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Akala mo ba ay may ibang taong darating para iligtas ka? Ang perang ginamit mo para buhayin ang kumpanyang ito sa loob ng 7 taon ay galing sa akin. Ang 50 milyon na pumasok sa account mo noong 1 linggo, utang iyon, Eduardo. At ayon sa kontratang pinirmahan mo, dahil sa labis mong tiwala sa sarili mo, ang kabayaran yon ay ang mismong kumpanyang ito. Peke ang lahat ng yan. Sigaw ni Doña Rosalinda. Carmen, isang hamak na ampun ka lang. Wala kang perang ganyan. Ang ampun na sinasabi niyo, Doña Rosalinda, sabi ni Carmen habang inilalapag ang kanyang mga kamay sa mesa, ay ang kaisa-isang anak ni Don Victor Domingo. At ang CDV Holdings ay nangangahulugang Carmen Domingo Villanueva. Matagal ko itong itinago dahil akala ko ay mahal niyo ako. Pero itinuro niyo sa akin na ang pag-ibig niyo ay may presyo. Tumingin si Carmen sa mga board members. Mula sa sandaling ito, ang Villanueva Group ay wala na sa ilalim ng pamumuno ni Eduardo Villanueva. I am now the majority shareholder and the new chairperson of the board. Carmen, please, pag-usapan natin. 2. Pakiusap ni Eduardo, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Asawa mo ako. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Asawa. Tinaasan siya ng kilay ni Carmen. Ang asawang pinalayas niyo sa ulan. Ang asawang itinatabi niyo para sa isang ahas na gaya ni Valerie. Tumingin si Carmen kay Valerie. Attorney Reyes, pakiabot ang forensic accounting report. Inabot ni Gabriel ang isang manipis na papel. Miss Valerie Santos, napatunayan po ng aming investigasyon na sa loob ng 3 buwan, nag-transfer kayo ng kabuuang 10 milyong piso mula sa personal accounts ni Doña Rosalinda at mula sa pondo ng kumpanya patungo sa isang offshore account sa Zurich. Mayroon na kaming warrants para sa inyong pag-aresto sa salang qualified theft at estafa. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Ano, Valerie, totoo ba to? Hindi nakasagot si Valerie. Napaupo na lang siya sa sahig umiiyak habang kinakabitan siya ng posas ng mga pulis na kakarating lang sa silid. Eduardo, Mami, hikbi ni Valerie. Kailangan ko lang ng pera. Akala ko naman hindi niyo mapapansin dahil babagsak na rin naman ang kumpanya niyo. Napahawak sa kanyang dibdib si Doña Rosalinda. Ang pera ko, ang lahat ng savings ko. Wala na ang lahat, Doña Rosalinda, sabi ni Carmen nang walang bakas ng awa. Gaya ng ginawa niyo sa akin, aalis kayo sa kumpanyang ito at sa bahay na tinitirhan niyo nang walang bitbit kundi ang mga damit na suot niyo. Humarap si Carmen kay Eduardo na ngayon ay nakayuko, hindi makatingin sa kahit kanino. Eduardo Villanueva. Sabi ni Carmen, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. You are officially fired. Security paki-escort ang dating CEO palabas ng aking building. Ang mga guards na dati ay nagbibigay-pugay kay Eduardo ay lumapit ngayon sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang braso. Ang kahihiyan sa kanyang muka
ay sapat na para bayaran ang lahat. Pait na naramdaman ni Carmen. Carmen, patawad, bulong ni Eduardo habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit hindi na siya narinig ni Carmen. Umupo siya sa upuan na nasa dulo ng mesa ang upuan ng kapangyarihan. Tumingin siya sa bintana sa malawak na langit ng Makati. Ang panalo ay matamis, ngunit ang kalayaan ay mas matamis pa. Ang boardroom na ito, na dati ay simbolo ng kapangyarihan ni Eduardo, ay tila naging isang malamig na korte kung saan ako ang nakatayo bilang hukom. Pinanood ko ang bawat isa sa kanila. Ang mga board members na dati ay hindi man lang ako tinitingnan kapag bumibisita ako para magdala ng tanghalian ni Eduardo. Ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Carmen, hindi ito maaari. Bulong ni Eduardo, ang kanyang boses ay basag at puno ng hindi pagsang-ayon. Peke ang mga dokumentong yan. Gawa-gawa lang ninyo ni Gabriel yan para sirain ako. Lumakad ako palapit sa kanya. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila ba isang babala. Inilapag ko ang aking mga kamay sa mesa at tumingin ng diretso sa kanyang nanginginig na mga mata. Eduardo, 7 taon mong minaliit ang talino ko. Akala mo ba? Ang alam ko lang ay ang budget sa palengke at ang paglalababa ng mga polo mo. Noong pinapirmahan ko sa iyo ang mga tax restructuring forms noong nakaraang buwan, masyado kang abala sa pakikipag-chat kay Valerie para basahin ang bawat pahina. Iyon ay isang deed of assignment. Isinuko mo ang lahat ng kontrol mo sa kumpanyang ito kapalit ng kapital na ibinuhos ko para hindi ka mabulok sa kulungan dahil sa mga utang mo. Inabot ni Gabriel ang isa pang asul na folder sa akin. Inihagis ko ito sa harap ni Eduardo. At hindi lang ang kumpanyang ito, Eduardo. Ang mansyon sa Forbes Park, ang bahay na tinitirhan nyo ngayon, ay nakapangalan na rin sa CDV Holdings. Ibig sabihin, nakatira na lang kayo doon bilang mga informal settlers. At dahil hindi na tayo mag-asawa, sa paningin mo, wala na kayong karapatang manatili sa property ko. Walang hiya ka. Isang matinis na sigaw ang nanggaling kay Doña Rosalinda. Tumayo ang matanda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ikaw na ampun ka. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Kami ang tumanggap sa iyo sa pamilyang ito kahit wala kang kwenta. Ganito ba ang igaganti mo sa amin? Mabilis siyang sumugod sa akin. Ang kanyang kamay ay nakataas. Handa akong saktan, gaya ng ginawa niya noong gabing pinalayas nila ako. Pero bago pa dumapo ang kanyang palad sa aking pisngi, mabilis na nahawakan ni Gabriel ang kanyang braso. Dahan-dahan, Doña Rosalinda. Malamig na babala ni Gabriel. Ang pananakit sa aking kliyente sa harap ng napakaraming saksi ay magdadagdag lamang sa mga kasong kakaharapin niyo. Binitawan ni Gabriel ang braso ng matanda. Huminga ako ng malalim, pinanatili ang aking dignidad. Doña Rosalinda, ang pangalan na ibinigay niyo sa akin ay naging isang sumpa sa loob ng 7 taon. Tinanggap niyo ako dahil kailangan niyo ang pera ko, pero itinuring niyo akong katulong. Ngayon, tapos na ang serbisyo ko bilang asawang martir. Lumingon ako sa mga pulis na nakatayo sa may pintuan. Dalahin niyo na si Miss Santos at pakisiguro na walang kahit anong gamit ng kumpanya ang mailalabas niya. Si Valerie, na kanina pa umiiyak at nagmamakaawa, ay kinaladkad na palabas ng mga pulis. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa hallway, isang tunog na dati ay magpapakaba sa akin, pero ngayon ay nagbibigay sa akin ng isang kakaibang pakiramdam ng katarungan. Humarap muli ako sa board. Mga Ginoo, mayroon tayong bagong panuntunan. Lahat ng mga kamag-anak ni Mr. Villanueva na nasa payroll ng kumpanyang ito ay tatanggalin simula ngayong oras. Lahat ng mga luho sa sakyan at allowances ay kinakansela ko na. Tumingin ako kay Eduardo. Eduardo, tapos na ang oras mo. Security, pakikuha ang kanyang badge at dalhin siya sa labas. Ngayon din. Lumapit ang 2 malalaking guards. Hinawakan nila si Eduardo sa magkabilang balikat.
Carmen, wag namang ganito. Mag-usap tayo please. Pagmamakaawa ni Eduardo habang hinihila siya palabas. Asawa mo ako. Mahal kita, Carmen. Nagkamali lang ako. Nadala lang ako ni Valerie. Mahal. Tanong ko, sapat na para marinig niya bago siya tuluyang mailabas. Eduardo, ang pag-ibig ay hindi itinatapon sa ulan kasama ang mga maleta. Ang pag-ibig ay hindi ipinagpapalit sa isang kwintas na ninakaw din pala mula sa sarili mong ina. Hindi mo ako mahal. Mahal mo lang ang mga benepisyong nakukuha mo sa akin. At ngayon, expired na ang lahat ng iyon. Nang tuluyan ng maisara ang pinto at mailabas ang mag-inang Villanueva, isang mabigat na katahimikan ang namayani sa boardroom. Dahan-dahan akong umupo sa swivel chair na nasa dulo ng mesa ang upuan ng CEO. Ang upuang ito ay tila masyadong malaki para sa akin noong una, pero ngayon pakiramdam ko ay dito talaga ako nararapat. Madam President, simula ni Mr. Lopez, ang pinakamatandang board member na ngayon ay tumatayo at yumuyuko ng bahagya. Anong gusto ninyong gawin namin sa mga naiwang gamit ni Mr. Villanueva? Ipadala nyo sa gate ng Forbes Park, sagot ko habang binubuksan ang aking laptop. Dahil sa loob ng 24 na oras doon na rin sila titira. Sa labas ng gate, pagkaalis ng mga board members para ayusin ang transition, naiwan kaming dalawa ni Gabriel sa loob. Napasandal ako sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Ang tagumpay ay naramdaman ko pero may isang bahagi ng puso ko na pagod na pagod. You did great, Carmen. Sabi ni Gabriel, inilalapag ang isang baso ng tubig sa harap ko. Ang tapang mo kanina. Salamat, Gabriel. Pero hindi pa tapos ang lahat. Sabi ko habang tinitingnan ng monitor. Gusto kong makita ang huling bagsak nila. Gusto kong makita kung paano sila tititig sa pintuan ng mansyong akala nila ay kanila habang nakasara ito sa harap ng mga mukha nila. Eksaktong tumunog ang intercom. Madam President, may tawag po mula sa gate ng inyong mansyon. Isang babaeng nagngangalang Katarina ang nandoon umiiyak at humihingi ng tulong. Nagkatinginan kami ni Gabriel. Naalala ko ang text ni Kat kagabi. Ang kapatid ni Eduardo na dati ay pinakamaingay sa panlalait sa akin ngayon ay ang unang lumalapit para humingi ng saklolo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang mga baraha ay tuluyan ng nagkapalit-palit. Hindi ito maaari. Hindi ito ang buhay na itinadhana para sa isang Villanueva. Nakatayo ako sa gitna ng sala ng aming mansyon sa Forbes Park habang nanginginig ang aking mga kamay sa paghawak ng isang asul na folder. Sa harap ko ay nakatayo ang 3 lalaking nakauniforme ng pang-security at sa likod nila ay ang isang sheriff mula sa korte. Hindi sila ang mga gwardiyang dati ay yumuyuko sa akin tuwing daraan ako. Ang mga ito ay may mga mukhang kasing tigas ng bato. Doña Rosalinda, tapos na po ang 24 na oras na ibinigay sa inyo ng CDV Holdings. Madiing sabi ng sheriff. Kailangan nyo na pong lisanin ang property na ito. Ngayon din. Anong lisanin? Sigaw ko pilit na ibinabalik ang awtoridad sa aking boses na dati ay nanginginig na. Ilang dekada na kaming nakatira rito. Hindi nyo kami pwedeng itapon na parang mga basura dahil lang sa utos ng ampon na yon. Madam, may court order po kami. Kung hindi kayo lalabas ng kusa, mapipilitan kaming gamitan kayo ng dahas at i-escort kayo palabas ni. Sagot ng sheriff. Lumingon ako sa paligid. Ang aming mga gamit, ang mga antigong flower vase, ang mga mamahaling painting, ang bawat piraso ng aming karangyaan ay isa-isang nilalagyan ng mga sticker na may nakasulat na Property of CDV Holdings. Wala silang ititira sa akin. Kahit ang paborito kong sofa na galing pa sa Europa ay hindi ko na pwedeng upuan. Mommy, kailangan na nating kumilos. Bulong ni Eduardo mula sa likuran ko. Tumingin ako sa aking anak. Nadurog ang puso ko. Ang aking matapang at makisig na anak ay mukhang isang basang sisiw. Gusot-gusot ang kanyang polo
Malalim ang eye bags at nanginginig ang kanyang mga balat. Isang gabi pa lang ang nakalilipas. Mula nang masipa siya sa kumpanya pero parang tumanda siya ng 10 taon. Nasaan ang mga alahas ko, Edong? Ang mga ginto ko? Tanong ko habang binubuksan ang aking vault sa ilalim ng kama. Nang bumukas ang vault, halos himatayin ako. Wala ang mga kwintas na diamante. Wala ang mga gintong relos. Ang tanging natira ay ang mga empty boxes. Valerie, bulong ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Kinuha niya ang lahat bago pa siya nahuli ng mga pulis. Nahanap ng mga investigator ang mga resibo ng pawn shop sa bag niya. Pero ang pera, na-transfer na niya sa ibang bansa. Napaupo ako sa kama, ang aking hininga ay naghahabol. Ang account ko, ang 5 milyon na sinabi niyang i-invest natin. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone at binuksan ang banking app. Pagkakita ko sa balance, tuluyan nang nanghina ang aking mga tuhod. Balance, pambay for 45 sentimos. Iyon na lang ang natira sa lahat ng pinaghirapan ko, sa lahat ng perang kinuha ko sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Ninakawan ako ng babaeng akala ko ay magliligtas sa amin. Ninakawan ako ng ahas na ipinalit namin kay Carmen. Palabas na po, madam. Ngayon na, utos ng security guard. Wala kaming nagawa. Bit-bit ang 2 maleta na naglalaman lamang ng ilang pirasong damit. Lumabas kami ni Eduardo sa mansyon. Sa labas ng gate nakita ko ang mga kapitbahay namin sa Forbes Park. Mga taong dati ay nakikipagplastikan sa akin sa mga charity balls. Ngayon, nakatayo sila sa labas ng kanilang mga gate, nagbubulungan, at ang ilan ay lantad na nakangisi habang pinapanood kaming itinatapon sa kalsada. Tingnan niyo ang mga Villanueva. Narinig kong bulong ng asawa ng isang senador. Akala mo kung sinong mga kagalang-galang magnanakaw din pala ng sariling kumpanya. Yumuko ako sa sobrang kahihiyan. Gusto kong lamunin na lang ako ng lupa. Sumakay kami sa lumang kotseng hindi na isama sa foreclosure, ang tanging pag-aari na naiwan sa amin dahil hindi ito nakapangalan sa kumpanya. Saan tayo pupunta, Edong? Tanong ko habang umaandar ang sasakyan palayo sa Marangyang Subdivision. Hindi ko alam, Mommy. Wala akong cash. Lahat ng accounts ko nakahold dahil sa kaso ng CDV Holdings, sagot niya habang nakatitig sa kalsada. Tumigil kami sa harap ng kumpanya. Gusto ni Eduardo na huling beses na subukang kausapin si Carmen. Nakita ko siyang bumaba at tumakbo patungo sa main entrance, pero bago pa siya makalapit sa pinto, hinarang na siya ng mga gwardiya. Mr. Villanueva, bawal po kayo rito. Sabi ng gwardiya na dati ay palaging nagbubukas ng pinto ng kotse niya. Gusto ko lang makausap ang asawa ko, si Carmen. Sabihin mo sa kanya, nandito si Eduardo. Sigaw ni Eduardo, pilit na sumisiksik sa pagitan ng mga guards. Ang chairperson ay busy sa isang international meeting, sir. At sabi niya, kung may gusto kayong sabihin, makipag-ugnayan na lang po kayo sa abogado niya. Malamig na sagot ng guard. Carmen, pakinggan mo ako. Sigaw ni Eduardo sa tapat ng building hanggang sa ang kanyang boses ay mapaos. Pinanood ko ang aking anak na magmakaawa sa harap ng maraming tao. Isang taong dating tinitingala, ngayon ay pinagtitinginan na parang isang baliw sa kalsada. Pilit siyang kinaladkad ng mga security palayo sa entrance at itinulak sa may sidewalk. Napaupo si Eduardo sa semento, ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad. Walang lumapit para tumulong. Walang nakakilala sa kanya bilang Sir Eduardo. Sa huli bumalik siya sa kotse talunan. Nagmaneho kami ng walang patutunguhan hanggang sa mapunta kami sa isang maliit at madilim na paupahan sa labas ng lungsod. Isang kwarto na kasing laki lang ng walk-in closet ko sa mansyon. Maingay, mainit at amoy amag. Dito tayo titira. Tanong ko, ang boses ko ay halos hindi na lumalabas. Ito lang ang kaya ng natitirang barya sa bulsa ko, Mommy. Sagot ni Eduardo bago humiga sa manipis na foam sa sahig. Sa gitna ng gabi, habang nakikinig ako sa ingay ng mga tricycle sa labas, naramdaman ko ang isang matinding pananakit sa aking dibdib. Hirap akong huminga.
Parang may nakadagan na malaking bato sa aking puso. Naalala ko ang bawat panlalait ko kay Carmen. Naalala ko kung paano ko siya tinawag na walang kwenta habang siya ang nagpapakain sa amin. Naalala ko ang tawa ni Valerie habang pinipirmahan ko ang mga dokumento ng investment. Ang lahat ng ito, ang lahat ng pagbagsak na ito ay dahil sa sarili kong kasakiman. Biglang tumunog ang cellphone ko. Si Kat. Mommy, hikbi ni Kat sa kabilang linya. Nasaan kayo? Nagugutom na ako. Wala akong matuluyan. Tinataboy ako ng mga kaibigan ko dahil alam na nilang wala na tayong pera. Mommy, please, tulungan niyo ako. Kat, anak. Pilit kong sagot pero ang aking dila ay tila naging matigas. Ang paningin ko ay nagsisimulang lumabo. Mommy, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Kat. Binitawan ko ang cellphone. Ang huling nakita ko ay ang kisameng puno ng agiw ng aming maliit na kwarto. Ang huling narinig ko ay ang sigaw ni Eduardo na tinatawag ang pangalan ko habang sinusubukan niyang gisingin ako. Edong, tawagan mo? Tawagan mo si Carmen. Iyon na lang ang naisip ko bago tuluyang dumilim ang lahat. Ang huling sikat ng araw sa loob ng aking opisina ay nagbibigay ng isang kulay ubing liwanag sa paligid. Nakaupo ako sa aking mesa, tinitingnan ang huling ulat ng tagumpay ng kumpanya. Sa loob lamang ng ilang linggo sa ilalim ng aking pamumuno, muling nagtiwala ang mga investors. Ang Villanueva Group na ngayon ay isa ng subsidiary ng CDV Holdings ay muling bumabangon. Ngunit sa gitna ng katahimikan tumunog ang aking telepono. Carmen, nandito ako sa ospital. Boses ni Gabriel sa kabilang linya. May kakaibang bigat sa kanyang tono. Dinala rito si Doña Rosalinda. Inatake siya sa puso kagabi sa inuupahan nilang kwarto sa Tondo. Kasama niya si Eduardo at si Kat. Humigpit ang hawak ko sa aking ballpen. Sa loob ng ilang segundo naglaban ang galit at ang natitirang bahagi ng aking pagkatao na marunong pa ring maawa. Ngunit alam kong kailangan ko itong harapin. Hindi para sa kanila, kundi para sa huling pahina ng kwentong ito. Pagdating ko sa ospital, hindi ito ang marangyang private hospital na dati naming pinupuntahan. Ito ay isang pampublikong pasilidad, maingay siksikan at amoy gamot. Sa labas ng emergency room nakita ko si Eduardo. Nakaupo siya sa sahig, ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang kanyang polo ay marumi at ang kanyang buhok ay tila ilang araw nang hindi nasusuklay. Sa tabi niya ay si Kat na nakasandal sa pader, walang tigil ang pag-iyak, habang yakap ang sariling mga binti. Nang marinig nila ang tunog ng aking takong sabay silang tumingala. Carmen, halos pasigaw na tawag ni Eduardo. Agad siyang tumayo at lumapit sa akin, pero hinarang siya ni Gabriel. Carmen, please! Ang mommy! Kailangan niya ng operasyon. Wala kaming pera. Kahit anong gawin ko, ayaw kaming tanggapin sa ibang ward dahil wala kaming pambayad. Tiningnan ko siya, nang diretso sa mga mata. Wala na akong maramdamang puot. Ang nakikita ko na lang ay isang estranghero na humihingi ng tulong. Ate Carmen, lumapit din si Kat, hinawakan ang laylayan ng aking suit. Patawarin mo kami. Tama ka. Si Valerie, kinuha niya ang lahat. Wala kaming matuluyan. Nagugutom kami, ate. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko sa'yo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Noong ako ang umiiyak sa labas ng mansyon sa gitna ng ulan, nasaan ang awa nila? Noong ako ang itinaboy, na parang basura, naisip ba nila ang gutom at hirap na mararanasan ko? Gabriel! Tawag ko sa aking abogado nang hindi inaalis ang tingin sa dalawa. Bayaran mo ang lahat ng bills ni Doña Rosalinda. Ilipat siya sa isang maayos na kwarto at siguraduhing maibibigay ang kailangang gamot. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo sa tuwa. Salamat, Carmen, alam ko na mahal mo pa rin ako. Alam ko na hindi mo kami matitiis. Huwag kang magkakamali. Eduardo, putol ko sa kanyang sinasabi. Ang boses ko ay malamig at pinal. Hindi ko ito ginagawa dahil mahal kita. At hindi ko ito ginagawa
para magkabalikan tayo. Ginagawa ko ito dahil tao ako at dahil ayaw kong magkaroon ng kahit anong utang na loob ang konsensya ko sa pamilya niyo. Inilabas ni Gabriel ang checkbook. Madam, pati ba ang maintenance medicines at ang rehab? Lahat, sagot ko. Ito na ang huling ayuda na matatanggap niyo mula sa akin. Mula sa araw na ito, hindi niyo na ako makikita. Huwag kayong tatawag, huwag kayong susulat at huwag kayong lalapit sa akin o sa kumpanya. Lumuhod si Eduardo sa harap ko umiiyak, hinahawakan ang aking mga kamay, pero mabilis ko itong binawi. Carmen, please, bigyan mo ako ng trabaho. Kahit driver mo, kahit janitor sa kumpanya. Kailangan ko lang buhay ng mami at sikat. May kamay at paa ka, Eduardo. Matuto kang magsimula sa ibaba, gaya ng kung paano ako nagsimula. Nung bata pa ako. Sabi ko, habang tumatalikod. Ang 7 taon nating pagsasama ay opisyal nang natapos nung isara mo ang pinto ng mansyon sa harap ko. Ang Carmen na kilala nyo ay patay na. Naglakad ako palabas ng ospital nang hindi na muling lumingon. Naririnig ko pa ang pagtawag ni Eduardo sa aking pangalan, ang hikbinikat at ang ingay ng mga monitor sa loob, pero wala na itong epekto sa akin. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagpahatid sa itaas ng CDV Tower. Umakyat ako sa rooftop garden. Ang hangin ng gabi ay sariwa at malaya. Sa ibaba, ang mga ilaw ng lungsod ay parang mga bituin na bumagsak sa lupa. Huminga ako ng malalim. Sa loob ng 7 taon, nakatali ako sa isang buhay na punong-puno ng pagkukunwari. Ngayon, sa wakas ay wala na ang mga kadena. Wala na ang kaba sa aking dibdib. Wala na ang takot na hindi ako sapat. Napatingin ako sa aking mga kamay. Wala na roon ang singsing na nagpapaalala ng aking pagiging martir. Ang tanging naroon ay ang aking dignidad at ang kinabukasan na ako mismo ang bumuo. Ang paghihiganti ay hindi pala tungkol sa pananakit sa iba. Ito ay tungkol sa pagpapagaling sa sarili hanggang sa punto na ang mga taong nanakit sa iyo ay wala ng kapangyarihan sa iyong emosyon. Tumingala ako sa langit. Salamat, Papa. Bulong ko. Nagawa ko na. Malaya na ako. Isang bagong umaga ang naghihintay sa akin bukas. At sa pagkakataong ito, ako na ang susulat ng sarili kong tadhana. Ang kwento ni Carmen ay nagtatapos bilang isang makapangyarihang paalala na ang kabutihan ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na naghihintay ng tamang sandali upang manindigan. Mula sa isang babaeng tahimik na nagsakripisyo para sa pamilya, siya ay naging isang leader na kayang bawiin ang lahat ng may dignidad at talino. Nang mabunyag ang pagtataksil at kasakiman ng mga umapi sa kanya, ay nahulog sa sarili nilang bitag na wala ang kanilang yaman, kapangyarihan at dangal. Samantala si Carmen ay muling isinilang malaya, matatag at hindi na kailanman magpapakulong sa isang mapanakit na nakaraan. Ipinapakita ng kwentong ito na ang hustisya ay laging dumarating at ang mabuti ay ginagantimpalaan sa tamang panahon. Ikaw, kung ikaw si Carmen, pipiliin mo bang magtiis at maghintay? O agad kang lalaban para sa sarili mo? Naniniwala ka ba na ang isang babae ay kayang baguhin ang kanyang kapalaran kapag pinili niyang pahalagahan ang sarili niya? At ikaw, kumusta ka na ba ngayon? Sana ay pinipili mong unahin ang sarili mong kapayapaan. Kung may nais kang ibahagi, nandito lang ako. Handa akong makinig at tunay na nagmamalasakit sa'yo.